الحمد لله القائل في كتابه المبين وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها دعا الناس إلى التوبة صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته وقتفى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito na tayo sa ika-17 ng Rajab, taon 1446 ng Hijrah. Dalangin ko kay Allah Ta'ala na paabutin niya pa tayo pasapitin sa buwan ng Ramadan, na siyang ating pinaka-aasam-asam, na nawa ang ating mga pananampalataya ay matatag, at ang ating mga isipan at ang ating mga pangangatawan at kalusugan ay handa para sa dakilang buwan na iyon. Allahumma amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nasaksihan natin at nasasaksihan natin araw-araw kung paanong si Allah Ta'ala ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa mga taong sumusuway sa Kanya. Parehas lang yung individual na nawawasak at ang isang bayan na winawasak. Sa khutbah na ito, alamin natin ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit o papaano o sanhi kung paanong winawasak ni Allah ang mga bayan. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم من بعد ما عملوا. Sinabi ni Allah, lumitaw na o lumaganap na sa kalupaan at sa karagatan ang kasiraan dahil sa ginagawa ng mga kamay ng tao, upang ipalasap ni Allah sa kanila ang mga kagagawan nila. Min ba'di ma amilu, yung iilan lang, bahagya sa kanilang mga ginawa. Binigyan ng kahulugan ng ating mga ulama, ng ating mga scholar ito na ang fasado, ang kaligawan o ang kasiraan na ito na tinutukoy ay naroroon na number 1 ang shirk, ang pagtatambal kay Allah, ando na ang kufur, ang hindi paniniwala kay Allah, at ang samot-saring mga maksiyah. At ang higit sa lahat mga kapatid sa Islam, ang paghamon ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang parating sanhi ng agaran na pagdating ng parusa ni Allah Ta'ala dito pa lang sa mundo. Pero bahagya pa lang yun, hindi pa full. Gaya ng mga kaum ni Naad, ni Thamud. Sabi ni Allah Ta'ala, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ. Subhanallah. Sinabi ni Allah, Kam ahlakna, ilan ang mga sinira namin na mga bayan na binigyan namin ng kapangyarihan sa mundo na hindi kagaya sa inyo, mahina na kayo. Subhanallah, kagaya ni Naad, ni Thamud, kaya nilang gawin ang bahay nila sa pamamagitan ng mga kamay nila. Bato, kuweba, hulmahin nila gawing bahay. Time ni Firaun, yung mga pyramid, wala nang makakaya sa time natin na ito ngayon, kung hindi sa pamamagitan ng technology. Sa time nila, hindi. Kaya nila, mano-mano. Pero anong sinabi ni Allah?
malam numakkil lakum, waja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Na pati sabi niya, ang mga sapa, rivers, tumatakbo sa kanilang mga paanan. Pero anong ginawa ni Allah Ta'ala sa kanila? Winasak namin sila. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. After kay Nuh alayhis salam, ilan ba ang mga winasak namin, sabi ni Allah? Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Sapat na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkakasala ng kanyang mga alipin na alam at talastas, nakikita ni Allah Ta'ala. Hati niya bang so pa maindo sa sumangka na siya yung mga kasalanan ng isang bayan pagsuway kay Allah Ta'ala ay darating na siya sa kanyang limitasyon at napuno na ang salop, doon magbababa si Allah Ta'ala ng agarang parusa. Nakita natin ang mga mulhidun, bago lang, ang mga atheist, hindi naniniwala kay Allah sa Los Angeles, California. Los Angeles, andyan ang Hollywood, andyan ang mga artista at lahat, idol ng dunya. Kung anong ipauso nila na kanta, sayaw, ang buong mundo sa sayaw kasama sa kanila. Ha? Ang Beatles, ang lahat nandyan. Sumikat dyan sa kuhan, si Elvis Presley dyan sa lugar na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos ang apoy na ipinadala, binaba ni Allah sa kanila. Bakit? Dahil tinuya nila si Allah Ta'ala. Nagsalita ang isang babae sa kanila na ginawang katatawanan si Allah. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, kapag ginawa niyong katatawanan si Allah Ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yan ang sinabi ni Allah. Inaakala nila na kaya nilang i-joke si Allah Ta'ala. Kaya nilang tuyain si Allah, ipahiya si Allah. Ngayon pinahiya sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nangabubulag sila, hindi magkanda-ugaga sa kanilang gagawin, sa kanilang kabulagan sa katotohanan. Anong sinabi ng babae ngayon? Sabi niya, no votes for God. This is a godless city. Walang Diyos dito sa kwan na ito. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, nung sinabi niya, pambungad ng ating khutbah, ngayon sa Suratul Isra, verse 16, sinabi ni Allah Ta'ala, wa idha aradna. Kung gugustuhin namin, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, an nuhlika karya, na gusto naming wasakin ng isang bayan, i-wipe out namin sa isang saglit lang, sa isang mapa, tanggalin namin sa globo. Amarna mutrafiha. Unang gagawin namin, uutusan ng mga malalaki sa kanila, mayayaman sa kanila, mga nasa power sa kanila, fafasaku fiha, susuway sila kay Allah Ta'ala, fadammarnaha tadmira, at pagkatapos ay wawasakin namin sila ng tiyak na pagkawasak. Nakakapanindig balahibo, nakakawala ng antok. Sabi ni Imam Al-Qurtubi rahmatullah alayhi sa kanyang tafsir, mayroon ikang tatlong usapin patungkol sa aya na ito. Una, sabi niya, ipinaalam sa atin ni Allah Ta'ala sa aya na ito na hindi niya winasak, wala siyang winasak na anumang bayan, maliban na lamang na nagpadala na siya ng propeta muna. Ganyan ang adal ni Allah. Ganyan ang kanyang katarungan, ang pagiging patas niya. Sa mga naunang ayan nito sa Suratul Isra, sabi ni Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Hindi kami magpaparusa hanggat wala muna kaming mabigay na propeta. Yan ang adal ni Allah Ta'ala. Pero bakit hindi pa ginugunaw ni Allah Ta'ala itong mundo na ito? Yan ang magtataka tayo. Andyan na yung bakla, tumboy, kahit saan ka tumingin ngayon. Andyan na yung sumasamba sa mga bato na itim. Magpapakamatay sila dahil sa bato na itim. May nagtanong sa akin isang beses, sabi niya, Ustad,
Hindi ba yung Hajj dagay stampede din kayo? May mga namamatay rin? Oo. Tapos Ustad, sabi niya, dito din sa Nazareno, parehas din, may mga namatay din. Parehas. Lakin kagaya ng sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sa Ghazwatul Uhud, sa Ghazwatul Uhud, sabi niya, katlana fil jannah wa katlakum fil nar. Ang mga patay natin, paraiso insyaAllah. Ang mga patay nila sa shirk, impyerno. Magkaparehas, nag-stampede. Pero insyaAllah ta'ala, kung yung mga namatay sa atin ay nanindigan sa tawhid, habang nag-hajj sila doon, habang nag-umrah na stampede sila, na insyaAllah ta'ala paraiso sila. Pero ito sila, wala nang duda. Sigurado na, kasi talagang namatay sila doon sa shirk. Pakikipagpilahan at hilahan doon kay Nazareno. La hawla wala quwwata illa billah. Yan mga kapatid sa pananampalataya, ang dapat nating kamulatan ng ating mga ulirat sa mga panahon at pagkakataong ito. Na, li'annahu yakbuhu minhu dhalika in fa'al. Dahil hindi ka dapat hindi makatarungan kay Allah na kung gagawin niya yun, wawasakin niya na wala siyang pinadala mo ng propeta. So nagpadala siya ng mga propeta. Ngayon, sobra na ang kasalanan ng tao ngayon. Bakit hindi pa tayo binaha kagaya ni Nuh? Time ni Nuh alayhis salam. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng aya na yun, sa Suratul Isra pa rin, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. Allah. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Hindi namin pa rin sila wawasakin ng tuluyan hanggat mayroon pang nag-iistighfar sa kanila. Ibig sabihin, hanggat mayroon pang naririnig pa sa ibabaw ng lupa ang pangalang Allah, Allah, hindi pa wawasakin ng tuluyan. Yan ay nasa Sahihul Bukhari. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang mahabang hadith, sabi niya, hatta la yuqala Allah, Allah, wa yabqa ala al-ardi shirarul khalq. Hanggang wala nang matira sa ibabaw ng lupa na bumabanggit sa pangalan ni Allah, hindi na marinig sa adhan, wala nang nagdikir, wala na lahat. At sa kawawasakin na ni Allah Ta'ala kasi ang matitira sa mundo, pinakamasasamang tao na sa balat ng lupa. Sino yon? Ang mga kuffar, nagsishirk kay Allah Ta'ala. Dahil pagkatapos ng pagkamatay ni Isa alayhis salam, pagkatapos niyang manggobyerno ng syariah ng Islam at mamatay siya, yung mga followers niya dati na hindi na tinakwil na yung pagsamba sa kanya at nag-Muslim, ang karamihan magmumurtad ulit. At sasabihin nila, hindi yata si Isa alayhis salam yung dumating. Kaya magbalik na tayo, sabi niya, sa dati nating pananampalataya na magmurtad din kamatauran, ang karamihan sa kanila, hanggang wala ng mu'min na matira. Dahil inagaw na ni Allah Ta'ala sila, at pagkatapos ay ang matitira, hindi na babanggitin ang pangalan ni Allah Ta'ala at wawasakin na ni Allah Ta'ala sa pamamagitan ng malakas na lindol, yung sinasabi nating the big one, walang iba yan kundi ang sinasabi sa Suratul Zalzalah. Na kung saan sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. O mga sangkatauhan, kayo ay magdepensa, magproteksyon sa inyong mga sarili, humanap kayo ng depensa laban sa galit ng inyong Panginoon. Tunay na ang lindol sa araw na iyon ay isang dakilang bagay, na syai'un azim. Yawma tadhalu kulla murdi'atin amma arda'at. Bawat nagpapasuso, makakalimutan niya ang pinapasuso niya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Yung mga may dala-dala, makalimutan niya yun. Mabitawan niya ang kanyang dinadala. Wa taran nasa sukara. Makikita mo ang mga tao na tila mga lasing. Wa ma hum bisukara, pero hindi sila lasing, walakin na adhab Allah shadid. Pero sa time na iyon ay sobra ang parusa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landuin ka pinjalaan, piyanaog ka nila sin Allah Ta'ala adlawat. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya. Kaya una ay kasabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ang ibig sabihin dito, إذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمر مترفيها بالفسق. Ang unang gagawin ni Allah Ta'ala pag gusto niyang wasakin ng tuluyan ang isang bayan ay kanyang
uutusan ang mga mayayaman, malalaki ang posisyon na gagawa sila ng mga maasiyah o pagsuway kay Allah Ta'ala. Pagkatapos, yun na ang magiging dahilan na kanyang wawasakin. Ibig sabihin, pag-utos ni Allah. Pangalawa, ang ibig sabihin ng amarna, sabi ng mga mufassirun, mula kay Abu Uthman al-Nahdi, kay Abu Raja, kay Abu al-Aliya, kay Rabi, kay Mujahid, kay Hasan, ang amarna dito, amarna, ay ibig sabihin ng amarna, isang pagbabasa rito, ay ibig sabihin, ay aming gagawing mga sultan, mga pinuno, ang mga masuwayin kay Allah, at uutusan na sumuway kayo pagkatapos ay wawasakin namin ng buo, lilipulin ang buong lugar na yan. Ang pangatlo na masala rito usapin, sabi ng ating mga ulama ng tafsir sa patungkol sa usapin na ito, sa aya na ito, dammarnaha tadmira. Ang dammarnaha dito, ibig sabihin, istasalnaha bil halak. Ibig sabihin ay amin itong wawasakin ng tuluyan. Ibig sabihin, yung kanyang yung apoy, yung bagyo, landslide, baha, yun ang magaganap. Na hindi nila mapigilan. Hanggang ngayon pala isipan sa kanila, bakit hindi nila mapatay-patay yung apoy? Mula sa lupa, la ilaha illallah, sinusunog ang lahat ng kanilang mga forest at buong mga kabahayan nila ng tuloy-tuloy hanggang yung iba naghijra na sila, nasinglayo na ng Davao City at saka ng Davao del Norte. Ganun nakalayo sa totoong bahay nila, pero ganun pa rin tuloy-tuloy yung apoy. Nahirapan sila ngayon. Subhanallah. Ito ay parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa doon, ipinakita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalatayang ito, walillahi junudun. Lillahi junudus samawati wal ard. Mayroong mga sundalo si Allah Ta'ala sa langit at sa lupa. Na kung hindi na natin kayang proteksyonan, dahil wala nang tutulong sa kanila, mga kapatid natin sa Gaza, mga kapatid natin sa mga lugar na yan, hindi na tayo makapunta, nagduduan, nagkukunot tayo para sa kanila. Wala nang taong sundalong makadepensa sa kanila. Kukunti lang sila. Ayan ang mga sundalo ni Allah na sumuporta doon sa gawain ng mga Yahudi, sila naman ay tinupok ni Allah Ta'ala sa kanilang lugar. Allahu Akbar. Dahil kung ang Allah ang magdesisyon, walang sino man na makakasuway o makakatutol dito. Tandaan niyo yan, mga kapatid sa Islam. Isang beses, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, kasama niya ang kanyang asawa na si Zainab binti Jahash, kanyang asawa, si Zainab binti Jahash. Kasama niya ito isang araw at nagtaka siya dahil namula na parang nagugulat ang mukha ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng propeta, La ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Sabi niya, kasumpa-sumpa o kasumpaan para sa mga Arabo. Dahil sabi niya, sa nalalapit na kasamaang mangyayari, napipinto na kasamaan. Sabi niya, futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isbi'ihi al-ibhami wallati taliha. Sabi ng propeta, nagbukas na sabi niya sa time na yon, 1,000 years ago, nagbukas na sabi niya, ang butas sabi niya nang nilagay ni Dhulkarnain na harang sa Ya'juj wa Ma'juj na ganito kakalaki. Ibig sabihin, makakalusot na sila. Ang Ya'juj wa Ma'juj, sila yung mga darating sa akhiruz zaman, na uubusin nila ang mga tubig doon sa lugar ng Filastin, at mapupuno sila o lahat ng kanilang madadaanan ay sisirain lahat nila. Bago dumating ang Masihud Dajjal. Nagtanong si Zainab binti Jahash, Ya Rasulallah, anahliku wa fina salihun? Ya Rasulallah, mawawasak ba tayo o kami na mayroong matutuwid dito sa atin? Nagsasambahayang at lahat? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, oo, mawawasak kayo, kasama kayo. Idha kathural khabath, kapag lumaganap
lumaganap ang gawaing kalaswaan, ang gawaing pangangalunya, ang zina. Na ngayon, ang zina kahit saan makikita natin. Makaliwat kanan makikita mo, available na kahit sa cellphone, kahit saan makikita mo na. Na ngayon, nangyayari ba? Nangyayari, lalo na sa lugar ng mga kamusliman, sa lugar ng mga Arab, sa lugar ng mga hindi Arab na mga Muslim. Mga kapatid, sa pananampalataya, sinabi pa ni Imam Al-Qurtubi, kanyang komentary pagkatapos ng hadith, sabi niya dito, annal ma'asi idha dhaharat walam tughayyar kanat sababan lihalakil jami' wallahu a'lam. Ang mga maksiyah, ang mga pagsuway kay Allah, kapag hindi mo pagsikapan na ma-change yun, lalo na sa pamamahay mo, o sa barangay mo, sa lugar mo, hindi mo ma-change, wala na magtaumaas, wala nang mga leader na magutos ng mabuti, magbawal ng masama, haram yan, ganito, o ito ay bawal sa atin, wala nang magsasabing ganon. Ang sabi dito yan, ang sabab o dahilan na wawasakin ni Allah ang isang lugar, bayan o barangay, wawipe outin niya sa kanyang galit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nangangahulugan mga kapatid sa pananampalataya, responsibility ng tatay, ng nanay, responsibility ng imam, ng bilal, ng presidente ng masjid, presidente ng kaum, na magtulong-tulong sa pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama. Dahil sa pamamagitan nito, bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabutihan at tagumpay sa atin. Doon tayo magtatagumpay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi tayo magtatagumpay dahil sa tulong ni Amerika, sa tulong sa atin ng ano pang mga lugar ng superpower dyan, Ukraine o ano pa dyan, tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tayo tutulungan ni Allah? Tutulungan tayo ni Allah ta'ala kung tutulungan natin ang kanyang relihiyon. Sinabi ni Allah ta'ala sa surah Muhammad, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sinabi ni Allah ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kung inyong pagtatagumpayin ang relihiyon ni Allah ta'ala, kayo din ay kanyang tutulungan at gagawing matibay ang inyong mga paa, paninindigan sa pananampalatayang ito. Sinabi din ni Allah sa suratul A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sinabi ni Allah, at kung ang mga nasa lugar, nasa syudad lamang, nasa lungsod lamang na iyan ay naniwala, tunay na akida, tamang akida sa kitab at sa sunnah, sa pamamaraan at unawa ng mga salaful ummah, at natakot sila. Nagkaroon ng takwa, iniwasan ng masama, at iniwasan ng pagsuway kay Allah, sinunod ang kabutihan, kanilang ipinagutos ang mabuti, pinagbawal ang masama, lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Bubuksan namin tiyak ang mga kalangitan at ang kalupaan, ang mga blessings nito. Subhanallah. Walakin kadzabu, pero dininay nila ito. Pinasinungalingan nila lahat ito. Fa'akhadnahum, kaya amin silang pinarusahan, bima kanu yaksibun, sa dati natin nilang ginagawa. Ang success ng umma na ito ay walang iba kundi sa pagsunod sa Quran at sa Hadith. Paano masusunod? Hindi ka lang saleh. Kaya nang sinabi ng propeta, sinabi ni Zainab bint Jahash, masisira ba kami na may masaleh sa amin, matutuwid? Oo. Kapag lumaganap ang kasalanan, bakit? Anong masama sa saleh? Hindi ba kabilang sa mga kasama ng anbiya? Walang masama. Pero pag ang saleh hindi naging muslih, doon ang problema. Ang muslih, hindi ka lang sa sarili mo, iniisip mo. Ang saleh, okay na, safety na ka, magsala ka, magzaka, maghajj, lahat gagawin mo, iwas ka sa haram. Pero ang problema, nakikita mo yung mga evil sa paligid mo na may otoridad ka, hindi mo mapigil. Ibig sabihin na ka muslih. Ibig sabihin, ikaw ang number one na maaring tanungin ni Allah Ta'ala, uy, bakit hindi mo sila pinagbawalan na kaya mo? Hindi ba inutusan tayo? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Sinabi ni Allah, kayo ng pinakamainam, biyabantog kamulong sinallahu ta'ala, kayo ng pinakatanyag, pinakanakatatas, nambubukod sa mga ibang umma ni Musa, umma ni Isa. Nagutos kayo ng mabuti, nagbabawal ng masama, at nasa tama kayong akida. Yun ang requirement sa atin. Kapag nawala yun, wawasakin tayo ni Allah, kagaya ng nangyari sa Los Angeles at iba pa na mga bayan na nauna sa atin. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika, faqala man azza min qailin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسولك وصلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين عليك بهؤلاء الصهاينة الغاصبين يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم إنا نحن نعبدك لا نشرك بك ونعبدك وحدك لا شريك لك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين اللهم انصر الذين يدافعون عن ديننا عن دينك الحنيف بالقول والعمل والسلاح يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم